Sa gilid ng isang tahimik at halos nalilimot na baryo, may nakatirik na isang lumang bahay na yari sa matitibay na kahoy at pawid. Matagal na itong nakatayo roon, saksi sa pagdaan ng maraming tag-ulan at tag-init sa pagtawa at pagluha ng ilang salinlahi. Sa ilalim ng bahay na iyon, kung saan ang lupa'y laging malamig at may bahid ng amoy ng lumang kahoy, matatagpuan ang mga bagay na hindi na napapansin ng mga dumaraan. Ang bahay na iyon ang iniwang ari-arian ni Don Severino para sa kanyang nag-iisang apo na si Alaric. 26 na taong gulang si Alaric nang siya'y bumalik mula sa lungsod. Sa lungsod siya lumaki at nag-aral at doon niya natutunang huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda. Para sa kanya, ang mundo ay binubuo ng lohika at paliwanag. Ang kababalaghan ay bunga lamang ng imahinasyon at takot. Ngunit ang pagbabalik niya sa baryo ay hindi dahil sa pagnanais na manatili. Ito'y dahil sa habilin ng kanyang lolo na, bago pumanaw, ay nagsabi lamang ng isang bagay. May nakatago sa ilalim ng bahay. Huwag mong hayaang mapasakamay ng iba. Walang paliwanag. Walang dagdag na salita. Ilang araw matapos ang libing, nagsimula si Alaric na ayusin ang bahay. Kailangan niya itong ipagbili upang may pandagdag siya sa kanyang mga plano sa lungsod. Ngunit habang inaayos niya ang lumang cabinet at nililinis ang mga alikabok sa mga estante, paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang habilin ng lolo. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at ang liwanag ay kumakapal sa kulay kahel, napagpasyahan niyang silipin ang ilalim ng bahay. Mababa ang pagitan ng lupa at ng sahig, kinailangan niyang yumuko at gumapang upang makapasok. Sa loob ay madilim at maalikabok. Ang mga haligi ng bahay ay tila mga tahimik na bantay na nakatayo sa gitna ng dilim. May napansin siyang kakaiba sa isang sulok, isang bahagi ng lupa na tila mas bagong hukay kaysa sa paligid nito. Lumuhod siya at hinukay iyon gamit ang isang lumang pala na nakita niya sa tabi. Hindi nagtagal, tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Isang kahong-kahoy. Mabigat at may mga ukit sa gilid. Mga simbolong hindi niya maunawaan. Hindi ito mukhang karaniwang baul. Maingat niya itong inilabas at dinala sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng mesa, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay isang tela na tila matagal nang hindi nasisikatan ng araw. At nakabalot dito ang isang bagay na may hugis bilog. Isang anting-anting. Hindi ito marangya. Hindi ito kumikislap. Isa lamang itong piraso ng lumang metal na nakasabit sa kupas na tali. Ngunit may kakaibang bigat itong hindi maipaliwanag. Hindi sa timbang, kundi sa pakiramdam. Nang hawakan ni Alaric ang anting-anting, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napakunot ang kanyang noo. Marahil ay dala lamang iyon ng pagod at imahinasyon. Ngunit nang itapat niya ito sa liwanag ng bintana, napansin niya ang mga ukit sa ibabaw nito, mga simbolong kapareho ng nasa kahon. Sa gitna ay may isang hugis na tila mata, napapalibutan ng mga linya na kahawig ng mga alon. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa pagkawala ng araw, kundi tila may tabing na bumalot sa kanyang paningin. Ang silid ay nagmistulang malabo at ang hangin ay naging mas mabigat. Naramdaman niyang umiikot ang kanyang paligid. Sa isang iglap, ang mga dingding ng lumang bahay ay tila naglaho. Napatingin siya sa paligid. Wala na ang mesa. Wala na ang bintana. Wala na ang bahay. Sa kanyang kinatatayuan ay isang malawak na kapatagan na nababalutan ng makapal na hamog. Ang lupa ay kulay abo at sa di kalayuan ay may mga aninong tila gumagalaw sa likod ng ulap. Hindi ito panaginip. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Naririnig niya ang mahinang ugong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napaatras siya. Sa kanyang kamay, ang anting-anting ay bahagyang umiinit. Isang tinig ang umalingaw-ngaw, malalim ngunit hindi malinaw kung saan nanggagaling. Ang tagapagmana ay dumating na.
Napalingon si Alaric, ngunit walang sinumang nakikita. Tanging ang hamog at ang malawak na kapatagan. Nasa hangganan ka, muling wika ng tinig. Sa pagitan ng mundong alam mo at ng mundong matagal nang itinago. Ang kanyang dibdib ay kumabog ng mabilis. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa at sa bawat hakbang ay tila may alon na kumikilos sa lupa. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Bakit ako? Mahina niyang tanong kahit hindi niya alam kung kanino. Dahil ikaw ang may hawak ng susi. Napatingin siya sa anting-anting. Biglang nagliwanag ang simbolong hugis mata. Ang hamog sa paligid ay tila nahati at sa gitna nito ay lumitaw ang isang mataas na pintuan na yari sa bato. May mga ukit na kahawig ng nasa anting-anting. Isang tarangkahan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Noon ay pinagtatawanan lamang niya ang mga ito. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Unti-unti siyang lumapit sa pintuan. Sa bawat hakbang, mas lalong umiinit ang anting-anting sa kanyang kamay. Nang siya'y ilang hakbang na lamang ang layo, ang pintuan ay kusang bumukas. Mula sa loob ay sumabog ang mas malamig na hangin at sa likod nito ay isang liwanag na hindi nakakasilaw ngunit sapat upang takpan ang dilim ng paligid. Sa loob ng liwanag ay may mga anino, mga hugis na hindi ganap na tao, ngunit hindi rin hayop. Napahinto si Alaric. Isang matinding takot at kakaibang paghila ang sabay niyang naramdaman. Pumasok ka, utos ng tinig. Naghihintay ang mundong matagal nang nakatago. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Alaric na ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay maaaring mali. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay hindi lamang isang lumang pamana. Ito ang susi. At sa pagbukas ng tarangkahang iyon, nabuksan din ang isang mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Huminga siya ng malalim at tumawid. Sa sandaling tumawid si Alaric sa tarangkahan, tila naputol ang hangin sa kanyang dibdib. Ang liwanag na bumalot sa kanya ay hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang takpan ang kanyang paningin. Isang malamig na alon ang dumaan sa kanyang katawan, hindi tulad ng hangin sa gabi, kundi parang pagdaan sa pagitan ng dalawang magkaibang panahon. Pagdilat niya, wala na ang kapatagang kulay abo. Nakatayo siya sa isang lupain na tila buhay ang bawat bahagi. Ang kalangitan ay hindi bughaw kundi may halong luntiyang kumikislap, na parang may manipis na kortina ng liwanag na patuloy na gumagalaw. Ang mga puno ay matatayog at ang mga dahon nito'y tila yari sa salamin na sumasalamin sa kung anong liwanag ang nasa paligid. Sa di kalayuan ay may ilog na hindi karaniwang dumadaloy. Ang tubig nito'y malinaw ngunit may bahid ng pilak at sa bawat pag-agos ay may mumunting sinag na sumasabay. Napahawak si Alaric sa kanyang dibdib. Totoo ang lahat. Hindi ito panaginip. Ramdam niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Malambot, ngunit tila may sariling tibok. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay hindi na umiinit. Sa halip, ito'y bahagyang kumikislap, tila nakahinga matapos ang mahabang paghihintay. Maligayang pagdating, tagapagmana. Ang tinig ay mas malinaw ngayon. Napalingon siya at nakita ang isang figurang unti-unting nabubuo mula sa hangin. Unay parang anino lamang ito, ngunit habang tumatagal ay nagkaroon ng anyo. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mahabang balabal na kulay abo. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi masukat. Sino ka? Maingat na tanong ni Alaric. Ako si Maelion, tugon ng nilalang. Tagapagbantay ng hangganan. Anong lugar ito? Ang lugar na ito ay tinatawag na Lumeria, sagot ni Maelion. Isang mundong matagal nang hiwalay sa mundong iyong kinagisnan. Nakatago ito sa pagitan ng mga anino at liwanag. At ang iyong hawak ang nagbukas ng daan. Tumingin si Alaric sa anting-anting. Isang lumang piraso ng metal lamang ito, Anya.
Paano ito naging susi? Hindi lahat ng susi ay yari sa bakal at kandado, sagot ni Maelion. May mga susi na nakatali sa dugo, sa alaala, sa pangako. Nanahimik si Alaric. Naalala niya ang mga mata ng kanyang lolo noong huli niya itong nakita. May bahid ng pag-aalala at tila may gustong sabihin na hindi na naisatinig. Ang lolo ko ba, alam niya ang tungkol dito? Tanong niya. Oo, sagot ni Maelion. Isa rin siyang naglakbay dito noong kanyang kabataan. Ngunit pinili niyang isara ang tarangkahan. Bakit? Dahil may isang bagay na nagbago. Isang mahinang pagyanig ang dumaan sa lupa. Ang mga dahon ng puno ay kumalansing na parang mga munting kampana. Ang Lumeria ay hindi lamang isang lugar ng hiwaga, patuloy ni Maelion. Ito ay isang mundong may balanse, liwanag at dilim, paglikha at pagkawasak. Matagal nang nananatiling payapa ang bahaging ito ng lupain, ngunit sa pinakaloob ay may gumagalaw na puwersa na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Napatingin si Alaric sa paligid. Sa kabila ng kagandahan ng tanawin, may bahid ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Ano ang kinalaman ko rito? Tanong niya. Ang anting-anting na hawak mo ay tinatawag na mata ng araw, paliwanag ni Maelion. Ito ang huling selyo ng tarangkahan. Kung wala ito, mananatiling sarado ang daan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit nang ito'y iyong hinawakan, nagising ang panata. Anong panata? Ang panatang magbabantay sa hangganan. Napailing si Alaric. Hindi ako mandirigma, hindi ako bayani, isa lamang akong ordinaryong tao. Walang ipinapanganak na bayani, sagot ni Maelion. May mga taong pinipiling humakbang. Sa sandaling iyon, may biglang aninong dumaan sa kalangitan. Mabilis at tila napakalaki. Napatingala si Alaric. Isang hugis na parang ibon ngunit mas malapad ang pakpak at may buntot na tila usok ang mabilis na naglaho sa likod ng ulap. Hindi ka nag-iisa sa pagdating mo, wika ni Maelion. Mas seryoso ang tinig. May mga mata na nakamasid. Anong ibig mong sabihin? May isang puwersa sa loob ng Lumeria na nais buksan ng tuluyan ang tarangkahan. Kung mangyari iyon, ang dalawang mundo ay maghahalo at hindi lahat ng narito ay handang makisalamuha sa inyong mundo. Isang malamig na pangamba ang bumalot kay Alaric. Kung isasara ko ang tarangkahan, matatapos pa ito? Tanong niya. Hindi, sagot ni Maelion. Ang pagbukas ay simula lamang. Ang balanse ay kailangang ibalik. Sa di kalayuan, mula sa likod ng mga puno, may mga hugis na unti-unting lumilitaw. Mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ang ilan ay kahawig ng tao, ngunit may mga matang kumikislap na tila bituin. Ang iba'y may mga sungay na tila yari sa kristal. May mga maliliit na figura na tila nagliliwanag habang lumulutang sa hangin. Hindi sila lumalapit, tila nagmamasid lamang. Kilalanin mo ang lupain, sabi ni Maelion. Unawain mo ang mundong ito bago ka magpasya kung ano ang gagawin. Gaano katagal ako maaaring manatili rito? Tanong ni Alaric. Sa pagitan ng dalawang mundo, ang oras ay hindi pareho ang takbo, tugon ni Maelion. Ang isang gabi rito ay maaaring isang sandali lamang doon. Huminga ng malalim si Alaric. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing dapat siyang umatras. Hanapin ang tarangkahan at bumalik sa lumang bahay. Isara ang kahon. Ibaon muli ang anting-anting at kalimutan ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi ay humihila sa kanya pasulong. Kung ako ang tagapagmana, aniya, ano ang dapat kong gawin? Ngumiti si Maelion ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Una, kailangan mong makita ang puso ng Lumeria. Sa kanyang mga paa, ang lupa ay unti-unting nagliwanag, bumubuo ng isang landas na yari sa manipis na liwanag na tila salamin. Ang paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Sa likod nila ang hamog na dinaanan ni Alaric ay nagsimulang magsara. At sa malayong bahagi ng lupain, sa likod ng isang bundok na nababalot ng anino, may dalawang matang nagliliyab na dahan-dahang nagmulat.
Nararamdaman nito ang pagbabalik ng susi. At hindi ito maghihintay ng matagal. Ang landas na yari sa liwanag ay tila may sariling isip. Hindi ito tuwid, hindi rin paikot, ngunit gumagalaw na parang may tinutugis na direksyon na tanging ito lamang ang nakaalam. Sumunod si Alaric kay Maelion habang ang paligid ay patuloy na nagbabago. Ang mga puno'y mas nagiging matayog, ang hangin ay mas malamig at ang mga anino ay mas malinaw ang hugis. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Alaric na ang mga nilalang na kanina'y nagmamasid mula sa malayo ay unti-unting sumusunod sa kanila. Hindi upang lumapit, kundi upang tiyakin ang kanyang presensya. May mga matang kumikislap mula sa pagitan ng mga sanga. May mga munting ilaw na lumulutang sa hangin na tila mga bituing bumaba mula sa kalangitan. Hindi sila kalaban, wika ni Maelion nang mapansin ang pag-iingat ni Alaric. Ngunit hindi rin sila basta magtitiwala. Bakit? Tanong ni Alaric. Dahil ang mundo mong pinanggalingan ay minsan nang nagdulot ng panganib dito, napahinto siya. Ano ang ibig mong sabihin? May panahong ang hangganan ay hindi pa ganap na nakasara. Paliwanag ni Maelion. May mga taong nakapasok dito dala ang pagnanais na kontrolin ang kapangyarihan ng Lumeria. Ang ilan ay nagtagumpay sa pagkuha ng kaalaman. Ang iba ay nag-iwan ng sugat na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Tahimik si Alaric. Unti-unti niyang nauunawaan na ang pagdating niya rito ay hindi simpleng pagtuklas. Ito ay pagbabalik ng isang kasaysayang hindi niya alam na bahagi pala siya. Sa kanilang paglalakad, ang lupa ay nagsimulang tumaas. Ang mga punong kanina'y makapal ay napalitan ng mas mababang halaman na kumikislap ang mga dahon. Sa harap nila ay bumungad ang isang malawak na lambak. Sa gitna nito ay may isang anyong tila palasyo, ngunit hindi gawa sa bato o kahoy. Ito'y yari sa kristal at liwanag. Ang mga tore ay tila hinubog mula sa mismong hangin, at sa loob ng mga dingding ay may mga alon ng kulay na patuloy na gumagalaw. Iyan ang sentro, sabi ni Maelion, ang puso ng Lumeria. Napahinto si Alaric sa gilid ng lambak. Ang tanawin ay napakaganda at napakalaki, higit sa anumang gusaling nakita niya sa lungsod. Habang sila'y bumababa sa lambak, naramdaman niyang mas lumalakas ang tibok ng anting-anting sa kanyang dibdib. Hindi ito mainit, ngunit may bahagyang pulso na sumasabay sa kanyang sariling pintig. Ang mata ng araw ay konektado sa puso, paliwanag ni Maelion. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay dinala rito. Paglapit nila sa kristal na estruktura, bumukas ang isang arko sa harapan nito. Walang pintuan, walang bantay, ngunit may pakiramdam ng pagsusuri na tila ang mismong gusali ay nagmamasid. Sa loob ay mas maliwanag ang hangin, hindi ito masakit sa mata, sa halip tila nagbibigay ng linaw sa isip. Sa gitna ng malawak na bulwagan ay may isang bilog na pedestal. Sa ibabaw nito ay may isang globo na yari sa dalisay na liwanag. Sa loob ng globo ay may umiikot na mga anyo, mga aninong tila kontinente at karagatan. Ngunit hindi kapareho ng mundong alam ni Alaric. Ito ang Lumeria, sabi ni Maelion. Hindi lamang ang lupang tinatapakan mo, kundi ang kabuuan ng mundong ito. Lumapit si Alaric. Habang papalapit siya, ang globo ay tila tumutugon. Ang mga kulay sa loob nito ay naging mas malinaw at ang pag-ikot ay bahagyang bumilis. Bakit pakiramdam ko'y may mali? Tanong niya. Tumahimik si Maelion sandali bago sumagot. Dahil may bahagi ng puso ang unti-unting nawawalan ng liwanag. Napansin ni Alaric ang isang bahagi ng globo, isang rehiyon na tila nababalot ng manipis na anino. Hindi ito ganap na itim, ngunit malinaw ang pagkakaiba nito sa iba pang bahagi. Ano iyon? Tanong niya. Ang hilagang anino, tugon ni Maelion. Isang lugar na matagal nang hindi naaabot ng liwanag ng puso.
Dahil sa mga taong nakapasok noon, tanong ni Alaric. Bahagi lamang iyon ng dahilan, sagot ni Maelion. May isang nilalang na nanirahan doon, isang dating tagapagbantay na kumalas sa panata. Napatingin si Alaric sa kanya. Tagapagbantay? Tulad mo? Oo, tahimik na sagot ni Maelion. Ang kanyang pangalan ay Vailor. Sa pagbanggit ng pangalan, bahagyang kumislot ang anino sa loob ng globo, tila may sariling buhay. Si Vailor ang unang naghangad na buksan ng tuluyan ang hangganan, patuloy ni Maelion. Naniniwala siyang ang dalawang mundo ay dapat magsanib upang maging mas makapangyarihan ang Lumeria, ngunit hindi niya nakita ang kapalit. Anong kapalit? Ang pagkawala ng balanse. Tahimik si Alaric. Ramdam niya ang bigat ng impormasyon. Ang mundong ito ay hindi lamang isang lihim na kaharian. Ito'y isang sistemang nakasalalay sa maselang ugnayan. Bakit hindi ninyo siya napigilan noon? Tanong niya. Pinili niyang maglaho sa hilagang anino, sagot ni Maelion. At ang tarangkahan ay isinara ng iyong lolo bago patuluyang mabuksan ang daan. Napatitig si Alaric sa aninong bahagi ng globo. Kung hindi ko hinawakan ang anting-anting, mananatiling natutulog ang puso, sabi ni Maelion. Ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas. Biglang kumislap ang globo. Ang aninong bahagi ay bahagyang lumawak. Isang mahinang ugong ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Napaatras si Alaric. Hindi ito normal, bulong ni Maelion. Sa loob ng globo, tila may isang hugis na unti-unting nabubuo sa gitna ng anino, dalawang matang nagliliyab. Ang parehong matang nakita ni Alaric sa likod ng bundok kanina. Ramdam niya ang iyong pagdating, sabi ni Maelion, mas mababa ang tinig. Nagising si Vailor. Sa sandaling iyon, ang anting-anting sa dibdib ni Alaric ay biglang uminit ng matindi. Napahawak siya rito at sa pagdampi ng kanyang mga daliri, may isang malinaw na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mula kay Maelion, kundi mula sa loob mismo ng kanyang isipan. Kung nais mong maunawaan ang katotohanan, hanapin mo ako. Napahinga ng mabigat si Alaric. Hindi niya alam kung ang tinig ay babala o paanyaya. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang pagbukas ng mundo ng hiwaga ay hindi lamang simula ng isang paglalakbay. Ito ay simula ng isang pagpili na natiling nakapako ang paningin ni Alaric sa globo habang ang aninong bahagi nito ay tila bahagyang kumikilos na parang may sariling hininga. Ang dalawang matang nagliliyab sa loob ay hindi na lamang anyo ng dilim. May malinaw na kamalayan sa likod ng mga ito. Unti-unting humupa ang liwanag sa paligid ng bulwagan. Hindi ito tuluyang nagdilim, ngunit ang dating malinaw na kislap ng kristal na mga dingding ay napalitan ng malamlam na ningning. Hindi dapat siya nakapapasok sa isipan mo, wika ni Maelion, may bahid ng pag-aalala ang tinig. Hindi ko siya pinapasok, sagot ni Alaric, pilit pinapakalma ang sarili. Narinig ko lamang ang tinig. Si Vailor ay bihasa sa pag-abot ng kamalayan, paliwanag ni Maelion. Kapag ang puso ay nakadama ng pagbabago, nagkakaroon siya ng pagkakataong magpadala ng bulong. Kung siya ang dating tagapagbantay, tanong ni Alaric, bakit hindi ninyo siya tuluyang pigilan? Saglit na tumahimik si Maelion. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa aninong bahagi ng globo na tila mas lalong umiitim. Dahil siya ay minsan ding naging tagapangalaga ng balanse, sagot niya. Hindi madaling burahin ang isang dating kaalyado. Ang kapangyarihan niya ay nakaukit sa mismong hibla ng Lumeria. Napatingin si Alaric sa anting-anting. Mainit pa rin ito, ngunit hindi na masakit sa balat. Kung gusto niya akong makita, anya, bakit hindi ko siya harapin? Biglang napalingon si Maelion sa kanya. Hindi mo pa nauunawaan ang iyong papel. Kung ako ang tagapagmana, hindi ba't kailangan kong malaman ang kabuuan ng katotohanan? Git ni Alaric. Ang bulwagan ay bahagyang humanic. Sa labas ng kristal ng mga pader, tila may dumara ang alon ng hangin
na hindi karaniwan. Ang mga nilalang na nagbabantay sa paligid ng sentro ay unti-unting nagtipon sa labas, ramdamang pagbabago. Ang hilagang anino ay hindi lamang isang lugar, paliwanag ni Maelion. Ito'y isang sugat sa lupaing ito. Kapag pumasok ka roon ng walang sapat na kaalaman, maaaring hindi ka na makabalik. Ngunit kung hindi ko haharapin, patuloy siyang lalakas, sagot ni Alaric. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maelion ang kakaibang katatagan sa mga mata ng binata, isang bagay na tila matagal nang nakatago. May isa pang dahilan kung bakit ikaw ang pinili, tahimik na wika ni Maelion. Ang dugo ng iyong angkan ay may ugnayan sa paglikha ng mata ng araw. Napakunot ang noo ni Alaric. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lamang ito basta pamana, sagot ni Maelion. Ang iyong ninuno ang tumulong sa unang pagbubuklod ng hangganan. Ang anting-anting ay hindi lamang susi. Ito'y bahagi ng puso. Tila may piraso ng palaisipan ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Alaric. Ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga lihim at panata ay hindi pala simpleng alamat. Kung ganoon, Anya, hindi ako narito upang maging bisita. Narito ako upang itama ang hindi natapos. Bahagyang ngumiti si Maelion, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung pipiliin mong tahakin ang landas patungong hilagang anino, hindi ako maaaring sumama hanggang sa pinakaloob. Bakit? Dahil ang dating panata ni Vailor ay nakatali rin sa akin. Hanggang sa hangganan lamang ako maaaring umabot. Muling yumanig ang bulwagan. Sa loob ng globo, ang anino ay bahagyang lumawak. Ngunit hindi ito ganap na nangingibabaw. May bahagi pa ring nananatiling maliwanag. May oras pa, sabi ni Maelion. Ngunit hindi ito magtatagal. Huminga ng malalim si Alaric. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito ay isang malinaw na layunin. Dalhin mo ako sa hangganan, matatag niyang sabi. Ang paglalakbay patungong hilagang anino ay hindi tulad ng nauna. Habang sila'y lumalayo sa sentro, ang lupa ay unti-unting nagbabago. Ang mga kumikislap na halaman ay napalitan ng mas madidilim na anyo. Ang hangin ay mas mabigat at ang kalangitan ay tila nawalan ng bahagyang liwanag. Sa di kalayuan ay makikita ang isang hanay ng mga batong matutulis, nakatayo na parang mga bantay sa isang teritoryong ipinagbabawal. Lampas dyan, sabi ni Maelion. Nagsisimula ang saklaw ni Vailor. Napahinto si Alaric sa harap ng mga bato. Ang lupa sa bahaging ito ay kulay abo at may mga bitak na tila unti-unting lumalawak. Biglang uminit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng mga bato ay may bahagyang paggalaw, parang usok na nagtitipon. Mula roon ay unti-unting lumitaw ang isang figura. Matangkad, nakabalabal ng aninong tila buhay, ang kanyang mukha ay malinaw, ngunit ang mga mata ay nagliliyab na tila apoy sa dilim. Sa wakas, malalim ang tinig ng figura. Ang tagapagmana. Hindi gumalaw si Alaric. Vailor, mahina ngunit matatag niyang sambit. Ngumiti ang nilalang, isang ngiting walang init. Hindi mo alam ang buong kwento, wika ni Vailor. Ang mundong ito ay nakagapos sa takot ng inyong lahi. Ako ang naghangad ng kalayaan. Kalayaan o kapangyarihan? Tanong ni Alaric. Saglit na nagningas ang mga mata ni Vailor. Magkaiba ba iyon? Tugon nito. Sa likuran ni Alaric naroon pa rin si Maelion, ngunit hindi siya makalapit pa. Hindi kita lalabanan ngayon, sabi ni Vailor. Hindi pa. Kung gayon, bakit mo ako tinawag? Tanong ni Alaric. Upang ipakita sa iyo ang katotohanan. Itinaas ni Vailor ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang mga batong matutulis ay naglaho. Ang lupa ay napalitan ng isang tanawin na kahawig ng mundo ni Alaric, ngunit wasak. Ang kalangitan ay kulay abo, ang mga gusali ay wasak, at ang hangin ay puno ng abo. Ito ang mangyayari, wika ni Vailor, kung patuloy na mananatiling magkahiwalay ang ating mga mundo.
Unti-unting mamamatay ang Lumeria at kapag bumagsak ito, madadamay ang inyong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Alaric. Isang kasinungalingan, sigaw ni Maelion mula sa likod. Ngunit ang imahe ay malinaw, masyadong malinaw upang basta ituring na ilusyon. Hindi ako ang kaaway, patuloy ni Velor. Ako ang tanging may lakas upang pagsamahin ang dalawang daigdig at iligtas ang pareho. Unti-unting naglaho ang tanawin. Muli, ang hilagang anino ang nasa paligid nila. Tandaan mo ang nakita mo? Sabi ni Velor bago siya tuluyang matunaw sa usok. Naiyong mag-isa si Alaric sa harap ng mga batong bantay. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay unti-unting lumamig. Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit si Maelion. Ang ipinakita niya sa iyo ay bahagi lamang ng posibilidad, wika nito. Ngunit si Alaric ay tahimik. Dahil sa kaibuturan ng kanyang isip, may bahagi ng pangitain na tila may katotohanan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda ang tagapagmana hindi lamang kay Velor kundi sa mismong layunin ng kanyang pagdating. Matagal na nanatiling tahimik si Alaric habang ang malamig na hangin ng hilagang anino ay dumadaloy sa pagitan ng mga batong matutulis. Ang usok na naging anyo ni Velor ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay nanatili. Iyon ay panlilin lang, mariing wika ni Maelion. Mahusay siyang lumikha ng mga pangitain na nagmumukhang totoo. Hindi agad sumagot si Alaric. Ang larawan ng wasak na mundo, abo sa hangin, guhong mga gusali, ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Kung panlilin lang iyon, mahinahon niyang tanong, bakit pakiramdam ko'y may bahagi roon na totoo? Bahagyang tumahimik si Maelion bago sumagot. Dahil ang bawat kasinungalingan ni Velor ay may hibla ng katotohanan. Totoo na ang balanse ng Lumeria ay unti-unting humihina. Totoo na kapag tuluyang bumagsak ang puso, maaring maapektuhan ang inyong mundo. Ngunit hindi ang pagsasanib ang solusyon. Kung hindi pagsasanib, ano? Tanong ni Alaric. Pagpapagaling, sagot ni Maelion. Hindi pagwasak ng hangganan. Muling napatingin si Alaric sa mga batong tila bantay ng dilim. Sa kabila ng takot, may kakaibang paghila sa kanya, hindi lamang dahil sa hamon, kundi dahil sa pagnanais na maunawaan ang buong larawan. Kung patuloy siyang lalakas, wika niya, hindi sapat ang simpleng pagbabantay. Kailangan kong malaman kung saan nagsimula ang lahat. Tumango si Maelion. Kung ganoon, kailangan mong makita ang lumang arkibo. Ang lumang arkibo ay hindi tulad ng sentro. Ito ay nakatago sa ilalim ng isang burol na nababalutan ng mga punong ang mga sanga ay tila magkakaugnay na parang bubong. Sa pagpasok nila, bumungad ang isang malawak na silid na may mga pader na yari sa batong may nakaukit na mga simbolo. Sa gitna ng silid ay may bilog na hukay na may manipis na liwanag sa ilalim. Sa paligid nito ay may mga patayong haligi na tila naglalaman ng mga alaala. Ito ang talaan ng mga nagdaang tagapagbantay, paliwanag ni Maelion. Dito nakaukit ang kanilang mga panata at ang kanilang mga pagkakamali. Lumapit si Alaric sa isa sa mga haligi. Sa pagdampi ng kanyang kamay, biglang nagliwanag ang mga ukit at nagmistulang gumagalaw na larawan. Isang tanawin ang lumitaw sa harap niya. Isang mas batang Maelion, kasama ang isa pang lalaking kahawig niya sa tindig ngunit mas matalim ang tingin. Ang lalaki ay nakasuot ng balabal na kulay itim na may guhit na pilak. Siya si Velor, wika ni Maelion mula sa likuran. Sa pangitain makikita ang dalawang tagapagbantay na magkatabing nakatayo sa harap ng puso ng Lumeria. Noon ay mas maliwanag ang globo, walang bahid ng anino. Ang hangganan ay hindi dapat manatiling sarado, wika ng batang Velor sa alaala. Ang kabilang mundo ay may lakas na makatutulong sa atin. Ngunit may panganib, tugon ng batang Maelion. Hindi nila nauunawaan ang ating balanse. Nagpalitan ng titig ang dalawa. Hindi ito pagtatalo ng mga kaaway, kundi ng mga dating magkaibigan na may magkaibang pananaw.
Naglaho ang pangitain. Napabuntong hininga si Alaric. Hindi siya nagsimula bilang halimaw, mahina niyang sabi. Hindi, sagot ni Maelion. Nagsimula siya bilang isang tagapangalaga na may labis na paniniwala sa kanyang sariling pangitain. Lumipat si Alaric sa isa pang haligi. Sa paghawak niya rito, isang bagong alaala ang lumitaw, isang tao mula sa kanyang mundo, nakatayo sa hangganan, hawak ang isang bagay na kumikislap. Nanlaki ang mga mata ni Alaric. Ang taong iyon ay kahawig ng kanyang lolo. Si Don Severino, mahinang wika ni Maelion, ang huling tumulong sa amin bago tuluyang isinara ang tarangkahan. Sa alaala, makikitang nagliliyab ang paligid habang ang anino ay unti-unting lumalawak. Nakita ni Alaric ang batang Vailor, ang mga matay puno ng determinasyon at galit. Isang malakas na liwanag ang sumiklab mula sa kamay ng kanyang lolo at ang tarangkahan ay nagsara. Ngunit bago tuluyang maglaho ang imahe, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa likod ng kanyang lolo, may isang anino na tila bahagyang pumasok sa mundo ng tao bago tuluyang naselyuhan ang hangganan. May nakalabas ba? Tanong niya, halos pabulong. Tahimik si Maelion. Isang piraso lamang ng anino, sagot niya. Isang hibla ng kapangyarihan ni Vailor ang nakalusot. Nasaan ito ngayon? Hindi namin alam. Naramdaman ni Alaric ang bigat ng posibilidad. Kung may bahagi ng anino sa kanyang mundo, maaaring iyon ang dahilan kung bakit muling nagising ang anting-anting. Hindi lamang ako ang naapektuhan ng pagbukas, anya. May nangyayari rin sa kabilang panig. Isang mahinang pagyanig ang dumaan sa sahig ng arkibo. Ang liwanag sa gitnang hukay ay bahagyang kumislap at naging mas madilim. Ramdam ng puso ang paggalaw, sabi ni Maelion. May pagbabago sa hilagang anino. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, hindi mula sa pintuan kundi mula sa mismong mga pader. Mula sa anino sa isang sulok ay may unti-unting nabubuong hugis. Ngunit hindi ito si Vailor. Ito'y mas maliit, isang nilalang na may anyong halos tao ngunit may balat na tila usok. Ang mga mata nito'y walang kulay. Isa sa mga aninong nalabi, pulong ni Maelion. Tumingin ang nilalang kay Alaric. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alaric ang presensyang hindi naghahangad ng pakikipag-usap, kundi ng pag-angkin. Biglang kumislap ang anting-anting sa kanyang dibdib. Ang nilalang ay napaatras, ngunit hindi tuluyang naglaho. Sa halip, ngumiti ito. Isang ngiting walang emosyon. Ang hangganan ay mahina. Mahina ngunit malinaw ang tinig nito. At ang anino ay may mukha na. Sa isang iglap, ito'y naglaho sa hangin. Naiwang tahimik ang arkibo. Naramdaman ni Alaric ang malamig na katotohanan. Hindi lamang si Vailor ang kailangang harapin. May mga bahagi ng anino na gumagalaw na sa magkabilang mundo. At ang paglalakbay niya ay hindi na lamang tungkol sa pagpili kung sino ang paniniwalaan. Ito'y tungkol sa pag-unawa kung ano ang tunay na bumubuo sa liwanag at dilim. Nanatiling mabigat ang hangin sa loob ng lumang arkibo matapos maglaho ang aninong nalabi. Ang mga ukit sa mga haligi ay bahagyang kumikislap, tila sinusubukang patatagin ang kanilang liwanag laban sa unti-unting paggapang ng dilim. Hindi ito pangkaraniwan, wika ni Maelion, mas mababa ang tinig kaysa dati. Ang mga nalabi ay hindi basta-basta nakalalayo sa hilagang anino. Ngunit narito ang isa, sagot ni Alaric. Ibig sabihin, mas malawak ang saklaw niya kaysa sa inaakala ninyo. Tumango si Maelion. Kapag ang puso ay nanghihina, ang mga bitak sa pagitan ng mga hibla ng mundo ay lumalawak. Ang mga nalabi ay parang usok na kasusot sa maliliit na siwang. Tahimik na pinagmasdan ni Alaric ang gitnang hukay ng arkibo. Ang manipis na liwanag sa ilalim nito ay hindi na kasing linaw ng kanina. Kung may nakalusot noon sa aking mundo, wika niya, at kung ngayon ay may gumagalaw muli roon, kailangan kong bumalik. Napatingin si Maelion sa kanya. Hindi pa tapos ang pag-unawa mo rito.
Hindi rin ligtas ang kabilang panig, tugon ni Alaric. Kung may anino roon, maaaring matagal na itong naghihintay. Saglit na nag-isip si Maelion bago nagsalita. May paraan upang masilip mo ang inyong mundo nang hindi tuluyang umaalis. Itinuro niya ang gitnang hukay. Ang salamin ng hibla, isa itong sinaunang daluyan. Hindi nito bubuksan ang tarangkahan, ngunit maipapakita nito ang kalagayan ng kabilang panig, lalo na kung may ugnayan sa iyo. Lumapit si Alaric sa hukay. Ang liwanag sa ilalim nito ay tila tubig na walang alon. Paano ito gagana? Tanong niya. Ilagay mo ang mata ng araw sa ibabaw ng liwanag, sagot ni Maelion. Ngunit mag-ingat, kung may nalabi sa inyong mundo, maaari ka nitong maramdaman. Huminga ng malalim si Alaric. Dahan-dahan niyang hinubad ang anting-anting at inilapit sa ibabaw ng hukay. Sa sandaling sumayad ang metal sa liwanag, kumalat ang mga alon sa ibabaw nito. Ang malinaw na sinag ay naging salamin at sa loob nito ay unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na tanawin. Ang lumang bahay. Nakatayo pa rin ito sa ilalim ng dapit hapon. Ang mga bintana ay sarado. Ang bakuran ay tahimik. Ngunit habang nakatitig si Alaric, napansin niyang may kakaiba sa paligid. Ang mga anino sa ilalim ng bahay ay tila mas makapal kaysa sa nararapat. Biglang kumislap ang imahe. Mula sa dilim sa ilalim ng bahay ay may gumalaw. Isang manipis na usok ang gumapang sa lupa, dahan-dahang umakyat sa haligi ng bahay. Sa pag-angat nito, nagkaroon ito ng hugis, isang aninong kahawig ng tao, ngunit walang malinaw na mukha. Isa pang nalabi, bulong ni Maelion. Sa salamin makikitang ang anino ay gumagalaw sa loob ng bahay, dumaraan sa dingding na parang hamog. Hindi ito basta nagmamasid, sabi ni Alaric. May hinahanap ito. Sa sandaling iyon, ang imahe ay lumapit sa isang silid, ang dating silid ng kanyang lolo. Ang aparador ay bahagyang bumukas mag-isa. Sa loob nito ay may isang maliit na kahong bakal na hindi niya nakita noon. Unti-unting lumapit ang anino sa kahon. Biglang uminit ang anting-anting sa kanyang kamay. Ang imahe sa salamin ay nagsimulang manginig. At sa loob ng salamin ang anino ay biglang tumigil, tila nakaramdam. Dahan-dahan itong humarap kahit wala namang malinaw na mukha. Ngunit ramdam ni Alaric na nakatingin ito sa kanya. Umalis ka roon, mahina niyang sambit, kahit alam niyang hindi siya maririnig. Sa isang iglap, ang anino ay sumugod patungo sa salamin. Sumabog ang liwanag sa hukay. Napaatras si Alaric habang ang anting-anting ay nagningas ng matinding init. Ang imahe ng bahay ay naglaho, napalitan ng magulong alon ng liwanag. Tahimik muli ang arkibo. Ngunit ang liwanag sa hukay ay mas mahina na ngayon. Napansin ka nito, seryosong wika ni Maelion. At alam na nitong ikaw ang may hawak ng susi. Pinilit ni Alaric na pakalmahin ang paghinga. May iniwan ng lolo ko roon, isang kahong bakal. Maaaring iyon ang isa pang bahagi ng panata, sabi ni Maelion. Hindi niya iiwan ang hangganan ng walang karagdagang proteksyon. Kung ganoon, Anya, kailangan kong makuha iyon bago pa mauna ang anino. Kung babalik ka ngayon, babala ni Maelion, maaaring sundan ka ng nalabi. Tulad ng sinabi mo, tugon ni Alaric, mas matatag ang tinig. Walang ipinapanganak na bayani, may mga taong pinipiling humakbang. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi lamang tagapagmana ang nakikita ni Maelion sa kanya, kundi isang taong handang akuin ang bigat ng dalawang mundo. Kung babalik ka, wika ni Maelion, gamitin mo ang mata ng araw hindi bilang sandata, kundi bilang liwanag. Ang mga nalabi ay hindi nilalang ng sariling kapangyarihan. Sila'y aninong nabubuhay sa takot at pagkakahiwalay. Tumango si Alaric. Sa labas ng arkibo, ang kalangitan ng Lumeria ay bahagyang nagdilim, tila ramdam ang kanyang pasya. Sa malayo, sa hilagang anino, may isang presensiyang bahagyang ngumiti. Alam ni Vailor ang susunod na hakbang ng tagapagmana. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi lamang sa loob ng Lumeria.
Ito'y tatawid sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang paligid nang muling tumayo si Alaric sa hangganan ng Lumeria. Ang hamog na nagsisilbing tabing sa pagitan ng dalawang mundo ay bahagyang gumagalaw, tila may sariling paghinga. Sa kanyang kamay, ang anting-anting ay may mahinang init, hindi na tulad ng nagliliyab na apoy kanina, kundi parang isang paalala ng responsibilidad. Huwag mong hayaang mangibabaw ang takot, wika ni Maelion bago siya tuluyang tumawid. Ang mga nalabi ay lumalakas kapag ang puso ay naguguluhan. Kung hindi ako makabalik agad, tanong ni Alaric. Hahanapin ka ng puso, sagot ni Maelion. Ngunit tandaan mo, ang bawat pagbukas ng tarangkahan ay may kapalit. Tumango si Alaric. Wala nang oras para sa pag-aalinlangan. Humakbang siya papasok sa hamog. Ang malamig na pakiramdam ay muling bumalot sa kanya. Sa isang iglap na wala ang kakaibang kalangitan ng Lumeria at napalitan ng pamilyar na amoy ng kahoy at lupa. Nasa loob siya ng lumang bahay. Ang dapit hapon ay halos magdilim. Ang mga anino sa sulok ay mas mahaba kaysa sa dati. Tahimik ang lahat. Ngunit hindi payapa. Naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin. Parang may presensyang nagmamasid mula sa mga gilid ng silid. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang lolo. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat. Pagdating niya sa harap ng aparador, napansin niyang bahagyang nakabukas ito tulad ng nakita niya sa salamin ng hibla. Huminga siya ng malalim at tuluyang binuksan ang pinto. Naroon nga ang kahong bakal. Maliit lamang ito, may kalawang sa mga gilid at may simpleng kandado. Hindi ito napansin ni Alaric noong mga nakaraang araw, marahil dahil nakatago ito sa likod ng mga lumang kumot. Paglapit niya, biglang naging mas malamig ang silid. Sa likuran niya, may bahagyang paggalaw. Hindi siya agad lumingon. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kahon. Sa sandaling dumikit ang kanyang mga daliri sa metal, naramdaman niya ang mahinang pagyanig mula sa ilalim ng sahig. Saka siya lumingon. Sa sulok ng silid, ang anino ay hindi na basta madilim na bahagi ng dingding. Ito'y gumagalaw. Unti-unti itong nagkaroon ng hugis, mas malinaw kaysa sa nakita niya sa arkibo. Ang anyo nito ay halos kahawig ng tao, ngunit ang mga gilid ay tila usok na patuloy na umaagos. Wala itong mukha, ngunit ramdam niyang nakatuon ito sa kahong hawak niya. Hindi ito para sa iyo, mariing wika ni Alaric, kahit alam niyang maaaring hindi ito nakauunawa ng wika. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay bahagyang kumislap. Ang anino ay kumilos, hindi sa paglakad, kundi sa pagdulas sa sahig, mabilis at tahimik. Sa isang iglap, umabot ito sa paanan ng aparador. Biglang nagliwanag ang mata ng araw. Isang malinaw na sinag ang bumalot sa paligid ni Alaric. Ang anino ay napaatras, tila nasunog ng liwanag. Ngunit hindi ito naglaho. Sa halip, mas lalo itong naging malinaw. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ito ng mga matang walang kulay. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa silid. Ibalik mo ang nararapat sa amin. Nanlamig ang dugo ni Alaric. Walang nararapat sa inyo rito, tugon niya pilit pinatatag ang sarili. Ang anino ay bahagyang tumawa, isang tunog na tila hangin sa loob ng guwang na kahoy. Ang hangganan ay mahina, ang piraso ay sa amin. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Alaric. Ang kahon ay hindi lamang alaala ng kanyang lolo. Ito marahil ang sisidlan ng hiblang nakalusot noon, isang bagay na hindi tuluyang nakabalik sa Lumeria. Dahan-dahan niyang inilapit ang anting-anting sa kahon. Biglang kumislap ang metal na tila tumutugon. Ang kandado ay kusang bumukas. Sa loob ay may isang maliit na kristal, madilim ang kulay, ngunit may bahagyang liwanag sa pinakaloob nito. Tila may usok na umiikot sa loob. Sa paglapit ng anino, ang kristal ay bahagyang umitim. Isang bahagi ni Vialor, bulong ni Alaric. Ang anino ay sumugod. Ngunit bago pa ito makalapit, itinaas ni Alaric ang anting-anting. Hindi niya ito ginamit bilang sandata, kundi bilang liwanag.
Isang malinaw at mainit na sinag ang kumalat sa buong silid. Ang mga anino sa sulok ay umurong. Ang nalabi ay napahinto, tila napako sa gitna ng liwanag. Ang liwanag ay hindi sa iyo, bulong ng tinig nito. Hindi rin sa inyo ang mundong ito, sagot ni Alaric. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang sinabi ni Maelion. Ang mga nalabi ay nabubuhay sa takot at pagkakahiwalay. Hindi siya dapat magalit. Hindi siya dapat magpaalipin sa pangamba. Sa halip, inisip niya ang puso ng Lumeria, ang balanse, ang liwanag na hindi naninira kundi naglilinaw. Unti-unting lumakas ang sinag mula sa anting-anting. Ang nalabi ay nagsimulang manghina. Ang anyo nito ay nagiging manipis na usok. Sa huling sandali bago ito tuluyang naglaho, muli itong nagsalita. Hindi ito ang wakas. Ang anino ay may ugat na mas malalim kaysa sa inaakala mo. At sa isang iglap, wala na ito. Tahimik muli ang silid. Humihingal si Alaric, ngunit buo pa rin ang kristal sa kanyang kamay. Ngayon ay mas malinaw na ang liwanag sa loob nito. Parang may maliit na bituin na nakakulong sa dilim. Alam niyang hindi niya maaaring iwan ito rito. Kung ito ang hiblang nakalusot noon, kailangan itong maibalik sa Lumeria. Hindi upang palakasin si Vylor, kundi upang tuluyang paghilumin ang sugat sa hangganan. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at isinilid ang kristal sa loob ng kanyang bulsa. Ang bahay ay tahimik na muli. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mas malinaw na layunin. Hindi lamang niya haharapin si Vylor. Ibabalik niya ang nawawalang hibla. At sa pagbabalik niya sa Lumeria, dala niya ang bahagi ng aninong maaaring magpasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Ang hamog sa pagitan ng dalawang mundo ay mas mabigat nang muling tumawid si Alaric. Hindi na ito tulad ng unang pagkakataon. Ngayon ay may dala siyang bahagi ng aninong minsang nakalusot sa hangganan. Sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na kristal ay may sariling tibok, banayad ngunit malinaw. Paglapag niya sa lupain ng Lumeria, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang hangin ay mas malamig. Ang liwanag ng kalangitan ay may bahid ng abo. Sa malayo, tila may manipis na guhit ng dilim na gumagapang sa gilid ng abot-tanaw. Naghihintay si Maelion sa hangganan. Nararamdaman ko ito. Wika nito bago pa makapagsalita si Alaric. Dala mo ang hibla. Tahimik na inilabas ni Alaric ang kahong bakal at binuksan ito. Sa loob, ang kristal ay mas malinaw ang liwanag kaysa kanina, ngunit may usok pa ring umiikot sa pinakaloob. May nalabing sumubok pigilan ako, sabi niya. Alam nila ang tungkol dito. Dahil ang hiblang ito ay bahagi ng kanilang pinagmulan, sagot ni Maelion. Ang bawat nalabi ay konektado sa kapirasong iyon ng kapangyarihan. Habang nakatitig sila sa kristal, biglang kumislap ang kalangitan. Isang alon ng dilim ang tila dumaan sa malayo, sa direksyon ng hilagang anino. Huli na. Mahina ngunit malinaw ang tinig na umalingaw-ngaw mula sa hangin. Hindi na kailangang lingunin upang malaman kung sino ang nagsalita. Sa gilid ng kapatagan, mula sa gumagalaw na anino, unti-unting nabuo ang anyo ni Vylor. Hindi na lamang ito usok. Mas malinaw ang kanyang hugis ngayon, mas matatag ang tindig. Dinala mo ang nawawala, sabi niya, nakatuon ang nagliliyab na mga mata sa kristal. Mas mabilis kang kumilos kaysa sa inaasahan ko. Hindi ito para sa iyo, sagot ni Alaric. Mas matatag na ang tinig kaysa sa mga naunang pagkakataon. Ngumiti si Vylor. Hindi mo pa rin nauunawaan. Ang hiblang yan ay hindi dapat ikulong. Iyon ang tulay. Isang tulay tungo sa ano? Tanong ni Maelion. Sa pagsasanib, sagot ni Vylor. Kapag ang hibla ay ibinalik sa akin, ang sugat sa Lumeria ay maghihilom. Sa pamamagitan ng pagwasak ng hangganan, mariing tugon ni Maelion. Sa pamamagitan ng pagwawakas ng paghihiwalay, itinuwid ni Vylor. Tahimik si Alaric, nakatingin sa kristal. Sa loob nito, ang liwanag at usok ay tila nagsasagutan. Umiikot sa isa't isa na parang hindi malaman kung alin ang mananaig.
Kung ibabalik ko ito sa puso, sabi niya, ano ang mangyayari? Maaaring tuluyang magsara ang bitak, sagot ni Maelion. Ngunit maaari ring magising ang mas malalim na puwersa sa loob ni Vailor. Kung ibibigay mo yan sa akin, wika ni Vaelor, hindi nakakailanganing magdusa pa ang alinmang mundo. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, liwanag at dilim, parehong may lohika, parehong may panganib. Biglang yumanig ang lupa. Sa di kalayuan, mula sa direksyon ng sentro, may umakyat na haligi ng liwanag, ngunit ito'y may bahid ng anino. Ang puso ay tumutugon, sabi ni Maelion. Dahil ang hibla ay malapit na, dagdag ni Vaelor. Naramdaman ni Alaric ang bigat ng pagpili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, naalala niya ang nakita sa lumang arkibo, ang sandaling nagsara ang tarangkahan, at ang aninong nakalusot. Ang hiblang ito ang dahilan kung bakit may nalabi sa kabilang mundo. Kung basta niya itong ibibigay, maaaring tuluyang mabuksan ang sugat. Hindi ito tulay, dahan-dahang wika ni Alaric. Ito ang natirang pako sa sugat. Sandaling tumahimik si Vaelor. Kung ganoon, malamig na tugon nito, ano ang balak mong gawin? Tumingin si Alaric kay Maelion. Dalhin natin ito sa puso. Nanlaki ang mga mata ni Maelion. Hindi pa handa ang sentro sa ganitong kapangyarihan. Hindi rin handa ang alinmang mundo sa patuloy na paghihintay, sagot ni Alaric. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang anino sa likod ni Vaelor ay tila lumawak, nagiging mas makapal. Kung pupunta ka sa sentro, sabi ni Vaelor, susundan kita at doon matatapos ang alinmang ilusyon ng kapayapaan. Kung ganoon, tugon ni Alaric, doon na rin natin tatapusin ang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, naglaho ang anyo ni Vaelor na iwan ang malamig na hangin. Tumahimik ang kapatagan. Kapag dinala natin iyan sa puso, wika ni Maelion, maaaring magising ang tunay na anyo ng sugat, hindi lamang na labi, kundi ang pinagmulan ng mga ito. Kung hindi natin haharapin ang pinagmulan, sagot ni Alaric, paulit-ulit lamang itong babalik. Muling kumislap ang kristal sa kanyang kamay. Sa loob nito, ang usok ay tila kumikilos na parang may kamalayan. Ngunit ang liwanag sa pinakaloob ay mas maliwanag na ngayon. Sa malayo, ang haligi ng liwanag sa sentro ay unti-unting lumalakas, ngunit kasabay nito'y may manipis na guhit ng dilim na gumagapang patungo rito mula sa hilagang anino. Ang dalawang puwersa ay tila patungo sa iisang punto. Kapag nagsanib ang liwanag at anino sa puso, sabi ni Maelion, ang Lumeria ay magpapasya. Hindi lamang ang Lumeria, tahimik sagot ni Alaric, pati ang mundo ko. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y tumawid sa tarangkahan, malinaw sa kanya ang susunod na hakbang. Hindi na siya naglalakad bilang isang taong naghahanap ng sagot. Naglalakad siya bilang tagapagdala ng hiblang maaaring maghilom o tuluyang magwasak sa dalawang mundo. At sa sentro ng Lumeria, naghihintay ang puso. Ang paglalakbay pabalik sa sentro ay hindi na tulad ng una. Ang lupaing dati kumikislap at tila humihinga sa katahimikan ay ngayon may bahid ng tensyon. Ang mga punong may dahong parang salamin ay hindi na malinaw ang kinang. Ang ilan ay may bahagyang guhit ng dilim sa mga ugat. Sa itaas, ang kalangitan ng Lumeria ay nagmistulang mas mababa na para bang ang mismong himpapawid ay nakikiramay sa bigat ng sandali. Tahimik na naglalakad si Alaric sa unahan, hawak ang kahong bakal. Sa loob nito ang kristal ay patuloy na kumikislap. Ang liwanag at usok sa loob ay umiikot na tila magkalaban at magkasabay. Kasunod niya si Maelion. Kapag tumuntong tayo sa bulwagan, wika nito, ang puso ay hindi lamang magiging saksi. Ito'y tutugon sa kung anong dala mo. Handa ba ito? Tanong ni Alaric. Ang puso ay hindi naghahanda, sagot ni Maelion. Ito'y nagbabalanse. Sa malayo, ang kristal na tore ng sentro ay kumikislap ng mas matindi kaysa dati. Ngunit ang liwanag nito ay may bahid ng anino na tila gumagapang sa ilalim ng malinaw na pader. Habang papalapit sila, ang mga nilalang ng Lumeria ay unti-unting nagtipon sa paligid.
Ang mga may matang bituin, ang mga may sungay na kristal, at ang mga lumulutang na sinag. Hindi sila lumalapit, ngunit ramdam ang kanilang pag-aalala. Pagpasok nila sa bulwagan, agad nagbago ang hangin. Ang globo ng Lumeria sa gitna ng pedestal ay hindi na payapang umiikot. Ang bahaging nababalot ng hilagang anino ay mas malawak na ngayon at ang dalawang matang nagliliyab ay malinaw na nakatingin palabas. Dumating ka rin! Umalingaw-ngaw ang tinig ni Vaylor sa loob ng bulwagan kahit hindi pa siya nakikita. Sa isang iglap, ang sahig sa harap ng pedestal ay nagdilim at mula rito ay umangat ang kanyang anyo, mas malinaw, mas buo. Ang balabal niyang yari sa anino ay tila may sariling paggalaw at ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Hindi mo na kailangang magtago, sabi ni Alaric, huminto ilang hakbang mula sa puso. Hindi ako nagtatago, sagot ni Vaylor. Ako'y naghihintay. Tumingin ito sa kahong hawak ni Alaric. Ang hibla ay naghahangad bumalik sa pinagmulan. Ang hibla ay dahilan ng sugat, tugon ni Maelion. Hindi, malamig na wika ni Vaylor. Ang sugat ay sanhin paghihiwalay. Dahan-dahang binuksan ni Alaric ang kahon. Sa sandaling nakita ng puso ang kristal, kumalat ang malakas na liwanag sa buong bulwagan. Ang globo ay umikot ng mas mabilis at ang aninong bahagi ay tila gumalaw na parang may buhay. Ang kristal sa kamay ni Alaric ay biglang umangat mula sa kahon tila hinihila ng puwersang hindi nakikita. Alaric, babala ni Maelion. Ngunit hindi niya ito pinigilan. Sa halip, inilapit niya ang anting-anting sa kristal. Ang mata ng araw ay kumislap at sa pagitan ng dalawang bagay ay nabuo ang manipis na hibla ng liwanag. Isang tulay na hindi nakikita noon. Biglang nagbago ang paligid. Ang bulwagan ay nagmistulang napunit sa dalawang anyo. Sa isang bahagi, ang malinaw na liwanag ng Lumeria. Sa kabila, ang malawak na hilagang anino na may kumikilos na usok. Sa gitna, nakatayo si Alaric. Ngayon mo makikita, wika ni Vaylor, ang tinig ay tila mula sa lahat ng direksyon. Ang tunay na kalagayan ng ating mundo. Sa paligid ni Alaric ay lumitaw ang mga tanawin, mga bahagi ng Lumeria na unti-unting nawawalan ng liwanag, mga halaman na kumukupas, mga ilog na nagiging mabagal ang agos. Kasabay nito, lumitaw ang mga larawan mula sa kanyang mundo, mga lugar na hindi niya alam, ngunit may kakaibang aninong gumagapang sa mga sulok, tila naghihintay ng sandali upang lumawak. Ang hibla ay hindi sakit, patuloy ni Vaylor. Ito ang nawawalang bahagi ng kabuuan. Ang kabuuan na nais mong kontrolin, maring sagot ni Maelion. Sa sandaling iyon, ang kristal ay sumiklab ng matinding liwanag. Ang usok sa loob nito ay tila sinusubukang kumawala. Naramdaman ni Alaric ang dalawang puwersa na humihila sa kanya. Ang isa'y patungo sa liwanag, ang isa'y patungo sa anino. Hindi ito simpleng pagpili sa pagitan ng tama at mali. Ito'y pagpili sa pagitan ng dalawang magkaibang pananaw ng kaligtasan. Kung ibibigay ko ito sa iyo, wika ni Alaric kay Vaylor, ano ang mangyayari sa hangganan? Magiging bukas, sagot nito ng walang pag-aalinlangan. At ang dalawang mundo ay magkakaroon ng pagkakataong magtagpo. At kung ibabalik ko ito sa puso, tanong niya, maaaring tuluyang mamatay ang bahaging ito ng Lumeria, sagot ni Vaylor. Dahil hindi na nito kayang maghilom ng kulang. Tahimik ang bulwagan. Ang mga nilalang sa labas ay tila hindi na gumagalaw. Maging si Maelion ay walang sinabi. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Alaric ang tibok ng sariling puso, kasabay ng pulso ng mata ng araw. Naalala niya ang sinabi ng nalabi. Ang anino ay may ugat na mas malalim. Kung ang hibla ay ibabalik lamang ng hindi inuunawa ang pinagmulan, maaaring ulitin lamang ang nakaraan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kristal gamit ang dalawang kamay. Sa halip na iabot ito kay Vaylor o ihulog sa puso, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang balanse ay hindi pagsasanib, mahina niyang wika.
At hindi rin paghihiwalay. Unti-unting nagliwanag ang mata ng araw. Ang hibla sa pagitan ng anting-anting at kristal ay naging mas malinaw. Ang liwanag mula sa puso at ang anino mula kay Valor ay parehong huminto, tila naghihintay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alaric ang isang bagay. Ang hibla ay hindi kailangang ibalik sa alinman sa kanila. Kailangan itong baguhin. Ngunit ang pagbabagong iyon ay mangangailangan ng higit pa sa liwanag o anino. At habang ang dalawang puwersa ay nakatingin sa kanya, malinaw na ang susunod na hakbang ay magpapasya hindi lamang sa kapalaran ng Lumeria, kundi sa mismong kahulugan ng hangganan. Sa gitna ng nabibitak na liwanag at anino, nanatiling nakapikit si Alaric. Ang kristal sa kanyang mga palad ay tila may sariling pintig. Hindi na lamang usok at liwanag ang umiikot sa loob nito, kundi isang alon ng puwersang hindi pa nabibigyan ng anyo. Sa isang panig ng bulwagan, naroon si Valor. Ang kanyang anino ay kumakalat sa sahig na parang dagat na handang umapaw. Sa kabila, si Maelion at ang puso ng Lumeria. Ang globo ay umiikot ng mabilis, tila nahaharap sa pasyang hindi pa nito naranasan. Hindi ka maaaring mag-imbento ng sariling landas, babala ni Valor. Ang balanse ay may mga batas. Ang mga batas ay nilikha upang pangalagaan, sagot ni Alaric nang hindi pa rin nagbubukas ng mga mata. Hindi upang pigilan ang paghilom. Dahan-dahan niyang inilapit ang mata ng araw sa kristal. Sa sandaling magdikit ang dalawang bagay, hindi liwanag ang sumabog, kundi isang malalim at malinaw na tunog, tila hininga ng mismong mundo. Ang usok sa loob ng kristal ay hindi na umikot ng marahas. Sa halip, ito'y nagsimulang luminaw, parang hamog na unti-unting natatamaan ng araw. Ano ang ginagawa mo? Mariing tanong ni Maelion, ngunit hindi ito paghadlang, kundi pag-aalala. Hindi ko ito ibabalik bilang anino, wika ni Alaric, at hindi ko rin ito ibibigay bilang sandata. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang dalawang mundo. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang ilog na magkaibang dumadaloy, ngunit may iisang pinagmumulan. Ang problema ay hindi ang hangganan. Ang problema ay ang takot sa pag-unawa sa kabila. Biglang nagliwanag ang mata ng araw ng higit pa sa dati. Ang kristal ay nagkaroon ng bitak, ngunit hindi ito pagkawasak. Mula sa bitak ay may umuspong na malinaw na sinag na hindi kulay ng liwanag ng puso at hindi rin anino ni Valor. Ito'y bagong kulay, isang balanse na hindi paghahalo, kundi pagkilala. Ang usok sa loob ng kristal ay tuluyang nagbago. Hindi na ito itim na anino, naging malinaw itong tila manipis na ulap na walang bigat. Napaatras si Valor. Hindi mo maaaring alisin ang aking bahagi, galit na wika niya. Hindi ko ito inaalis, sagot ni Alaric habang unti-unting nagbubukas ang kanyang mga mata. Binibigyan ko ito ng lugar. Sa sandaling iyon, itinapat niya ang kristal sa puso ng Lumeria. Ngunit sa halip na ihulog ito, inilapat niya ang mata ng araw sa ibabaw ng globo. Isang malawak na alon ang kumalat sa buong bulwagan. Ang bahagi ng hilagang anino sa loob ng globo ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ang dalawang matang nagliliyab ay unti-unting naglaho. Ang anino ay hindi na agresibong gumagapang, ito'y naging bahagi ng kabuuan, hindi nangingibabaw. Sa labas ng sentro, ang mga punong kumupas ay unti-unting nagkaroon muli ng kinang. Ang kalangitan ay nagkaroon ng mas malinaw na liwanag. Ngunit hindi ito pagbabalik sa dati. Ito'y bagong anyo ng balanse. Si Valor ay napaluhod, ang kanyang anyo ay hindi na kasing tatag. Ano ang ginawa mo? Mahina niyang tanong. Hindi kita binura, sagot ni Alaric, ngunit hindi ka na rin sentro ng sugat. Ang anino sa likod ni Valor ay hindi na malawak. Ito'y naging mas maliit, mas malinaw ang hangganan. Ang hangganan ay mananatili, dagdag ni Alaric. Ngunit hindi bilang pader, bilang tulay na may bantay. Tumingin siya kay Maelion. Hindi ko maaaring isara ang mundo, Anya.
At hindi ko rin maaaring buksan ito ng walang pag-unawa. Ngunit maaari kong panatilihin ang daloy. Ang komunikasyon, hindi ang pananakop. Ang puso ng Lumeria ay bumagal ang pag-ikot, naging mas maayos ang ritmo. Ang kristal sa kamay ni Alaric ay tuluyang naging malinaw. Wala nang usok, wala nang anino. Isa na lamang itong dalisay na sisidlan ng alaala ng nangyari. Si Velor ay tumayo, ngunit hindi na siya ang parehong nilalang na nagliliyab ang mga mata. Pinili mong huwag maniwala sa akin, wika niya, hindi nagalit, kundi tila may pagninilay. Pinili kong huwag maniwala sa takot, sagot ni Alaric. Tahimik ang bulwagan. Sa labas, ang mga nilalang ng Lumeria ay unti-unting naglakad palayo, tila naramdaman ang pagbabalik ng kapayapaan. Ang iyong panata ay hindi tulad ng sa mga nauna, wika ni Maelion. Hindi pagsasara, hindi pagsasanib. Isang pagbabantay, sagot ni Alaric. Sa dalawang panig. Kung ganoon, sabi ni Maelion, ikaw ang magiging unang tagapamagitan. Napatingin si Alaric sa globo. Sa loob nito, ang hilagang anino ay hindi nasugat. Ito'y bahagi ng kabuuan. Malinaw ang hangganan, ngunit hindi mapanira. Hindi ako mananatili rito ng tuluyan, sabi niya. May mundo akong dapat balikan. Ngunit babalik ka, wika ni Maelion. Oo, sagot ni Alaric, kapag kailangan. Lumapit siya sa hangganan ng bulwagan. Ang hamog ay muling nabuo sa di kalayuan. Bago siya tuluyang tumawid, tumingin siya kay Velor. Hindi na ito nakabalabal ng galit. Ang kanyang anyo ay mas payapa, bagaman may natitirang anino sa likuran, paalala ng nakaraan. Ang balanse ay hindi kailanman permanente, sabi ni Velor. Hindi, sagot ni Alaric. Ngunit maaari itong bantayan. Sa huling pagkakataon, kumislap ang mata ng araw, hindi bilang babala, kundi bilang kumpirmasyon. At nang tumawid si Alaric pabalik sa kanyang mundo, hindi na siya ang taong nagbukas ng hiwaga dahil sa pag-uusisa. Isa na siyang tagapangalaga ng hangganan. Sa lumang bahay, tahimik ang gabi. Ngunit sa pagitan ng liwanag at anino, may isang bagong panata ang isinilang, hindi upang paghiwalayin ang dalawang mundo, kundi upang tiyakin na ang bawat isa ay matutong igalang ang hangganan ng isa't isa. At sa kaibuturan ng Lumeria, ang puso ay patuloy na tumitibok, mas mahinahon, mas buo.